Alam nyo ba, umita ako ng 3 million pesos ng kalagitnaan pa ng pandemic. Habang yung mga negosyante nahihirapan, habang yung mga normal na tao na empleyado is wala silang mga trabaho. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Franklin Miano. I'm a CEO and owner of 10 businesses here in the Philippines and I'm currently earning multiple 7 figures net income every single month. Ngayon, nasasabihin ko dito sa video na to, ano ba yung product na binenta ko? Magkano ko siya binibenta? Magkano ko siya nabili? Paano ko siya nabenta? At paano ito bumagsak? So, sa kalagitnaan tayo ng pandemic is alam naman natin na lahat ng mga tao is takot lumabas. At kapag may umatching, naku po, magsisitakbuhan na ang lahat. At alam naman nating lahat na lahat naman tayo is naging praning ng mga first 5 months ng pandemic. Napaka-stricto talaga nun. Natatandaan nyo ba? Kapag gusto mo ng alcohol, nahihiya kang humawak ng alcohol dahil paano kapag may humawak na nun na may COVID? Pagka gano'n mo, may alcohol ka ba? May COVID ka naman dito. So sobrang praning namin. Hindi namin alam kung paano kami magkakaroon ng isang alcohol na hindi ko na kailangan hawakan yung mismong alcohol na display. At dito na pumasok si Touchless Alcohol Dispenser. Itong Touchless Alcohol Dispenser is magandang product dahil maliit lang to, compact. Hindi mo na kailangan hawakan yung dispenser para lang makakuha ka ng alcohol. At nakakita kami ng demand at meron kaming nakita na supplier sa China nagbebenta for 300 to 500 pesos only. Nakita kami ng potential na pwede ito mag-grow dito sa Pilipinas. At pinangalan namin itong GrowTech. Ang binili lang namin is first 100 pieces. Wala pang logo nun eh. Kasi kapag gusto mong karoon ng sariling logo doon sa mismong dispenser na yun, kailangan mo ng minimum of 1,000 pieces para magkaroon ka ng customized logo na printed doon mismo sa product na yun. Ibig sabihin nun, minimum order quantity or MOQ. Pero hindi namin kayang bilhin yung 1,000 pieces na yun. Kaya bumili muna kami ng first 100 pieces at bumili kami ng sticker na transparent na nandun yung pangalan na GrowTech. At dinikit namin yun sa harapan ng Touchless Alcohol Dispenser at binalik namin sa box. Nung nilagay namin ito sa box, ready na namin ibenta ito sa mga tao. Ngayon, hindi muna kami nag-ads this time. Ang ginawa namin is we try to post this sa mga communities, sa mga social media organically. Ang gusto lang namin, ibenta to organically na wala kaming nilalabas. Titignan lang namin kung may demand ba. Surprisingly, wala pang mga 3 posts na benta kagad yung first 100 na alcohol dispenser. At nakita namin itong demand na to at ang ginawa namin, tinawagan kagad namin si China. Hello China, bili nga kami ng extra 500. Baka naman, pwede na mo nang ilagay yung logo. Sabi ng Chinese, sorry, we cannot do that. Pero 1,000 only. Parang lagi Indian ah. Ang nangyari is nung binili na namin yung first 500 na walang logo pa rin, nilagay namin yung logo doon sa harapan at nilagay ulit namin sa box at try na namin siya i-advertise using Facebook ads. At sa Facebook ads kasi ang kagandahan is pwede kang mag-target na mga certain or specific kinds of people sa social media para makita yung advertisement mo sa kanila. At ang tinarget namin is yung mga 23 and above, mga married, may mga anak, at especially mga homeowners. Binenta namin itong Touchless Alcohol Dispenser for 2,987 pesos. Technically, 3,000 na rin. At yung COGS namin or yung cost of goods namin is 500 pesos. Tapos, yung aming OPEX or aming operational expenses is nasa 500 pesos. So, technically, ang aming expenses is 1,000 pesos, benta 3,000, ang tubo namin is 2,000. At nakabili kami ng 500 pieces itong Touchless Alcohol Dispenser. And after 2 months, so ubos agad yung first 300 pieces ng Touchless Alcohol Dispenser. Meron pa tayong natitirang 200. At nag-decide na kami na mag-reorder na kami kaagad bago pa maubos yung 200 pieces na yon. At hindi lang yun, nagdagdag pa kami ng other products na complementary doon sa mismong Touchless Alcohol Dispenser. Kasi sa pagnenegosyo, madaling maibenta ang isang product kapag nagbibigay siya ng solusyon sa opportunity, sa insecurity, or sa fear. Ang binenta namin is yung solusyon doon sa fear nila. Kaya kami biglang lumaki na. Nag-order pa kami ng maraming batches at ibang mga products at pagdating dito sa Pilipinas, biglang nagmahal, naban kami sa Facebook ads. Nung naban kami sa Facebook ads, siguro nabenta na namin yung 50% ng lahat. Meron pa natitira
ng iba pa. Ang nabenta namin touchless alcohol dispenser in total isa sa 1,000. Ang technically yung kinita namin neto doon is mga nasa 3 million pesos, pero meron pa kaming inventory na worth 1 million to 2 million pesos pa. Ang problema is naban kaagad kami sa Facebook ads pag nakagawa naman kami ng paraan, nagmamahal and everything. Kaya biglang nag-die off ang aming business noon, yung Protect na yun, dahil wala kami ng customers. Medyo lumuluwag na at marami ng mga competition na mas maganda pa mga product, kaya hindi namin kaya i-cope up at bibili ulit kami ng panibago. Kumbaga masasakal kami sa profit margin dahil sa competition dito. Kaya ang ginawa namin, tinigil na namin ang Protect. So totoo lang, meron pa akong products na hanggang ngayon. Pero still, it's profitable kasi bumalik na yung puhunan sa amin eh. Kumbaga, yung ginastos namin dun is yung kinuha namin sa kinita namin. At ayun yung reason kung bakit ako gumawa ng paraan na mga ways kung paano kumita na hindi mo na kailangan mag-rely pa sa Facebook ads. Nagre-rely na lang kami sa organic marketing. At hanggang ngayon, ayun pa rin yung ginagawa ko sa mga negosyo ko para lumago, na hindi na kami magre-rely dun pa sa mga ads, sa mga influencers, etc. We all do this organically. At magbibigyan ako ng 3 valuable lessons sa inyo na mga natutunan ko dito sa pagbibili nitong appliances brand na to na Protect. First is pag nakita mo na yung winning product mo, is maghanap ka kagad ng complementary product para doon, para ayun yung i-upsell mo. For example, pag nagbebenta ka ng phone, why not magbenta ka din ng case? Kapag nagbebenta ka ng isang product mo na alam mong winning product na siya, maghanap ka ng complementary product na pwede mo siyang i-upsell or i-cross-sell sa inyong mga customers. Number 2 is wag na wag ka mag-over inventory. Always think of this. Kung ilan yung product na nabenta mo last month, ay yung i-reorder mo this month, pero magdagdag ka lang ng 15%. Always 15% more doon sa nag-order sa'yo last month para hindi ka mahirapan mag-liquidate ng product. And lastly, kapag magbebenta ka na kahit anong product or services pa yan, online pa man yan or physical, lagi mo tatandaan ang number 1 priority mo talaga sa lahat is yung product. Kasi marami akong kilala, maganda yung product, pero wala silang marketing. Pero ang daming bumibili doon sa product niya. Meron naman nakilala na sobrang galing mag-marketing. Ang daming nilalabas sa pera sa advertising. Ang daming influencers pero ang pangit ng product. Always prioritize that you have a good product. Kasi hindi magiging solusyon ang good marketing sa bad product. Minsan kapag meron kang good product, kahit ano pang gawin mo, kahit wala kang marketing, kahit matulog ka dyan, marami pa rin bibili sa'yo. Kaya always prioritize the product. Second, prioritize the customer. And lastly, prioritize your marketing. At ayun yung mga natutunan ko sa pagbibili ng Protect, at sana masaya ka at mag-subscribe ka naman dyan.